Bakit pilit ibinibintang ng mga Duterte at ang mga supporters nito na si BBM ay bangag, niwi, adik, na hindi nga natin nakikita na si BBM ay nagsisigarilyo? Ha? Ipakita ninyo na si BBM kahit sigarilyo o nagsisigarilyo ba? Hindi nga natin nakikita kahit umiinom siya ng alak. Ipakita ninyo kung mayroon kayong video nagiinom ng alak para kayo paniniwalaan ng taong bayan na totoo yung sinasabi ninyo ay adik. Magandang hapon mga kalahi, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman ngayon si Kalahing Saman ay maghatid sa inyo ng mga bagay, mga balita na sariwang-sariwa at mainit pa na pakinggan mga kalahi. Ngayon mga kalahi, napakainit na issue talaga itong pagcha-challenge ng drug test sa mga, lalo na sa ating Pangulo. No? Mga kalahi, itong mga pamilyang Duterte, binansagang bangag, ngiwi at adik ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Ang mga DDS na nanawagang magpa-hair follicle test si BBM. Nag-iingay na si BBM ay kailangang humindi na magpa-hair follicle test. Ito ang pinagpistahan talaga mga kalahi ng mga DDS, itong issue about sa tinatawag pag-adik. No? Buhat noong nag-speech itong presidential sister na si Amy Marcos during second day ng INC rally, talagang tuwang-tuwa ang mga DDS. Akala nila tatalab ang mga paninira nila kay BBM. No? At akala nila'y mapatalsik si BBM, akala nila'y magtatagumpay sila sa kanilang mga maitim na masama at masamang balak mga kalahi. Itong lahat na ginagawa nilang mga propaganda, maraming opsyon sila na talagang sisiraan nila ang gobyerno, ang administrasyon ni BBM. At hindi umubra ang bintang nila kay BBM. Yung bintang nila kay PBBM na isang magnanakaw, no? Yung ang pagdawit ni Zaldico kay BBM na para daw si PBBM Marcos daw ang mastermind sa nakawan, no? Yung mga insertion ay talagang lahat ay walang katotohanan. Dahil walang maipakitang resibo or picture man lamang or video na si BBM ay sangkot sa mga insertion at tumatanggap ng pera. No, walang makikita at walang ebidensya, lahat ay marites lamang. No? At dito naman, maingay ngayon ang mga DDS dahil mayroon na namang bintang nila na adik daw si BBM. No? Adik daw. Ito po, kung adik po si BBM, no, magpakita kayo kahit picture, no? Kahit picture lang o video man lamang. Video man lamang na si BBM ay gumamit ng droga, no? Para patunayan ninyo na totoo yung mga propaganda o paninira ninyo sa presidente, no? Kung wala kayong patunay, no, wala kayong video, picture na si BBM po gumagamit ng droga, no? Walang bisa at walang kabuluhan ang mga marites at pagbibintang ninyo o paninira ninyo, no? Dahil hahanapan kayo ng taong bayan ng ebidensya. Ang mga tao ngayon ay marunong ng mag-unawa o maintindi sa totoong report, sa totoong balita, hindi marites, no? May video kayong ipinapakita, kayong mga DDS, may video kayong ipinapakita sa taong bayan dyan sa social media, ngunit parang dinilit na yata, no? Parang inerase o dinilit na yata. Yung pulburon daw ni PBBM ay AI. AI. Talagang huling-huli yung mga paninirang walang katotohanan na naghit-hit daw si BBM ng pulburon, tapos AI lang pala. No? Hindi pa palang totoong tao ang naghihit na kumbaga kinukopya ang mukha ni BBM
Ha? Tapos itong si BP Sara, nanawagan si BP Sara Duterte na magpa-hair follicle test daw si BBM. No? Kailangan daw para makikita ng taong bayan, may paniniwala pa ang taong bayan. Ikaw lang ang nagsabi, BP, no? Bakit pilit ibinibintang ng mga Duterte at ang mga supporters nito na si BBM ay bangag, niwi, adik, na hindi nga natin nakikita na si BBM ay nagsisigarilyo? Ha? Ipakita ninyo na si BBM kahit sigarilyo o nagsisigarilyo ba? Hindi nga natin nakikita kahit umiinom siya ng alak. Ipakita ninyo kung mayroon kayong video nagiinom ng alak para kayo paniniwalaan ng taong bayan na totoo yung sinasabi ninyo ay adik. Hindi nga naninigarilyo hindi nga nagiinom ng alak. No? Walang record si BBM na nangbubugbog ng tao dahil sa kalasingan. Ha? Hindi nga nagmumura. Mayroon ba kayong panguunawa, mga DDS? Hindi nga nagmumura. Napakamahinahon yung bang adik sa paningin ninyo. Sa aking pagkakaalam, ayon sa aking pagkakaalam, ang tao, kapag ang tao po'y adik, masama talaga ang ugali. Pangit talaga ang ugali pag adik ang tao. Pag bangag ang tao, pangit ang ugali, masama ang ugali. Mga palamura nga tao. Mainit ang ulo. Feeling siga. Siga sa baryo. Siga sa mga lugar. Kung ikaw po'y adik. Ha? Bakit pinagsabihan ng mga Duterte na si BBM bangag, adik, ngunit yun ang tanong dito, malaking katanungan. Bakit ninyo pinagsabihan mga Duterte? Ikaw Sara, ikaw Pulong, ikaw Basti, o mga supporter ng mga Duterte, bakit ninyo pinagsabihang bangag adik si BBM? Ngunit ang sign sa pagkabangag, ngunit ang sign sa pag-aadik ay nasa mga Duterte. Ha? Maniwala ka? O maniwala ba kayo dahil ipakita ko sa inyo itong video, ito po'y ebidensya, ito po'y patunay na itong sinasabi ko'y totoo. Ha? Hindi marites. Tingnan natin. Tingnan natin itong video, mga kalahi. Tingnan natin kung sino ang bangag. Okay? Tingnan natin. Ano to? Oh my God, owner. Ang buwag niya. Anak kita ba yun? Sino yan? Sino yan? Basti Duterte. Hindi ka nahiya, do? Bakit hindi ka nahihiya sa mga sinabi mo? Sinabi mo pang bangag si PBBM, tapos ikaw pa pala ang bangag. Ito, sino to? Si Pulong Duterte, dahil sa kalasingan, dahil ay siya bangag, nambubugbog ng isang bugaw. Ano yan? Oh. Tingnan mo. Tingnan ninyo ang katotohanan. Hindi magsisinungaling ang katotohanan, mga kalahi. Kaya hindi na tayo madaya, hindi na tayo malinlang sa mga kilos ng mga DDS. Ano yan? Sino yung siga na yan? Sino yung siga na yan? Ha? Si Pulong Duterte. Yun talaga ang totoong bangag, mga karahi. Ano to? Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Sinong bangag? Kasi Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Ang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yun ang ugali ng mga klaseng taong mga bangag, mga kalahi. Kaya hindi na po tayo malinglang at hindi na po tayo
madaya sa mga ipinapakalat ng mga DDS. Pilit nilang ibintang at pilit talaga nilang gawin lahat para masisira ang ating presidente, para i-stress ang ating presidente at ang ating presidente magbitiw ng posisyon as president. Ngunit hindi yun mangyayari dahil maraming nagmamahal ni PBBM, maraming mga BBM supporters, maraming nag-aakay ng presidente upang mamunong patuloy, no? At itong tandaan ninyo mga kalahi, no? Ito po'y panawagan natin na ang pamumuno po ni Bongbong Marcos sana ay hanggang 20 years yung pamumuno ni BBM, yun ang gusto natin, ha? Kaya mga kalahi, kailangan tayong hindi po tayo madaya sa mga paninira, mga propaganda ng mga DDS, no? Hindi sila umubra sa isyu ng pagnanakaw. Ngayon, hair follicle test sa drug na naman ang kanilang pinapahid, ibinabato ng presidente. Talagang i-stress talaga nila. Yun talaga ang nakaplano na i-stress nila si PBBM para mag-surrender. Yun, mga kalahi, yun, kasama na yun sa mga plano ng China. Dahil ito, ang nasa likod nito ay China. Dahil yang lahat ng mga ginagawa ng mga nanggugulo sa ating gobyerno, funded yun by China, no? Ibinubulgar na yun sa maraming mga BBM vloggers. Mayroon po tayong ebidensya dyan, no? Kaya mga kalahi, huwag magpaling lang. Kailangang mapanuri po tayo kung ano ang totoong balita. Itong mga DDS na mga vlogger, gagawa talaga sila para dumihan at para sisiraan si PBBM, no? Kaya kayong mga DDS, no, wala na kayong magagawa. Marami ng taong nakaalam sa mga totoong pangyayari at sa totoong problema sa bansang Pilipinas. Kaya mga kalahi, huwag kayong magpalinglang dahil maraming mga taong mga manluloko, mga taong walang konsensya, no, naghahangad ng posisyon para iluklok ang kanilang sarili, para sa kanilang sariling pagnanasa, no? Kaya huwag ninyong i-scroll ito. Tingnan ninyo, ha. Binibintang nila yung bisyo na pag-aadik ni PBBM, ngunit wala po tayong napansin at nasilayan man lamang kahit saglit na si PBBM po'y umiinom ng alak, nanininigarilyo, may record sa pambugbog sa mga inuman, sa mga tindahan, sa mga bar. Wala kang record. Walang record si PBBM. Maliban na lamang sa mga nagbabato sa kanya ng mga paninira, yun ang may record. Basti Duterte, Pulong Duterte, Sara Duterte, mga may sabit sa kanilang mga sarili, no? May mga ebidensya na mga hindi magandang ihimplo ang kanila pong ang ebidensya na pinakita nating video. Yun, ibinibintang mo yung mga masasama mong gawa sa presidente na wala man lamang tayong nakikita ni PBBM na sign na siya po'y nagdudruga. Ang sign sa pag-aadik, pagkabangag o pagdudugan nasa mga Duterte. Maingay, no? Maingay, bastos, palamura, mainit ang ulo, patabang-tapangan. Yun ang nasa kanila. Wala ni PBBM. Napakamahinahon, makadiyos, mapakumbaba, tapos mabait. Walang pagmumura na marinig natin sa kanyang bunganga. Kaya matuto na kayo mga kalahi kung sinong totoong opisyal sa gobyerno nagsiservisyo sa taong bayan. PBBM ang kailangan natin sa ating bansang Pilipinas. Dito na lang tayo mga kalahi. Ito si Kalahing Saban. Punto komentaryo. Ngayon iiwan ko sa inyo ang isang mensaheng biblikal. Ang sabi sa Book of Romans chapter 13 verse 1 up to 3. Kung sino mang lumalaban sa gobyerno ay lumalaban sa Diyos. Dahil walang tatag na gobyerno maliban na ito po'y tatag ng Diyos. Kaya kailangang masunurin ang lahat sa gobyerno. Gobyerno ni PBBM. God bless.